Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 25, 2025. Napanood po natin ang hearing sa Quadcom kung saan si Colonel Grijaldo ang nakasalang bilang resource speaker. Ito pong si Colonel Grijaldo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kung atin pong maalala, ito po sometimes in December was cited for contempt dahil sa nagkasakit, hindi makadalo sa hearing. So ito po ay pinasited ng contempt at ang alam po natin, ang balita natin, ito po mula noong December 14, 2024 hanggang sa kasalukuyan ay nakakulong sa kamara. At hindi pa po natatapos. Alam natin, hindi pa natatapos yung kanyang he was, even if the first contempt was not yet completed, meaning he was still serving for that first contempt. Kahapon po sa panood natin ay he was cited for contempt for the second time around. At dito sa contempt order nito, pinag-utos na ikulong siya sa Station 6 sa Batasan daw, Quezon City. Station 6 ng Quezon City Police District. So bakit po siya for the second time around na contempt? Kasi doon po sa napanood natin, binabasa allegedly yung kanyang affidavit na sinumpa na ipinasa sa during the Senate hearing, kung saan doon ang pinakabuod ay sinabi po niya na siya ay pinipilit ni Dan Fernandez, co-chair ng Quadcom, at ni Congressman Abante na pirmahan ang isang affidavit bilang pagsang-ayon sa statement ni Colonel Garma relative to the alleged reward for the EJK during the war on drugs launched by former President Rodrigo Duterte. Ayon ang sinabi ni Colonel Grijaldo doon sa Senate na siya ay kinausap ni Congressman Abante at ni Congressman Fernandez upang sang-ayunan ang pahayag ni Colonel Garma na alam niya ang tungkol sa reward system relative to war on drug at PRRD. So, doon sa hearing, ayon sa napanood natin, binabasa yung affidavit na di umano, yun ang affidavit na isinumiti ni Colonel Grijaldo sa Senado at binabasa. Colonel Grijaldo, ito ang sinabi mo sa ganitong paragraph, ganito ganyan, na ikaw ay pinatawag ni Congressman Abante at ni Congressman Fernandez upang kausapin. Ito ba'y totoo o hindi? Ang sagot po ni Colonel Grijaldo, I stand by what I said under oath in the Senate, and I invoke my right to self-incrimination. Sa bawat paragraph na binabasa ng interpolator na congressman na di umano, iyon ang nakalagay sa affidavit na isinumiti sa Senado. Ang sagot po lagi ni Colonel Grijaldo ay I stand by what I said under oath in the Senate, and I invoke my right
against self-incrimination. Paulit-ulit po na ganon ang sagot. At dahil doon sa sagot na paulit-ulit, siya po, he was cited for the second time around for contempt. Ang tanong po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mali po ba ang sagot ni Colonel Grijaldo? Na ang sagot nga niya ay, I stand by what I said under oath in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. Mali po ba yung sagot na yan? At is that a contemptuous answer? Or is that answer worth contempting? Dapat ba siya makontempt dahil doon sa mga sagot na yon? O sa pagsagot niya na I stand by what I said under oath in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. Mali po ba yan? At dahil sa paulit-ulit ng katulad na sagot, dapat ba siyang makontempt? Ang sagot po natin ay hindi. Tama po ang sagot niya. Bakit? Sapagkat ang sinasabi ni Colonel Grijaldo, kung ano ang sinabi ko sa Senado, yun ang pinaninindigan ko. Sa mga kapatid, kung yung binabasa nila ay yun talaga ang affidavit na isinumiti ni Colonel Grijaldo sa Senado under oath. So, meaning, he was affirming. Unless otherwise na mali yung binasa. Kaya po yung sagot ni Colonel Grijaldo, it is a safe answer. Ang ibig na sabihin, kung yan talagang binabasa nyo, ay yan ang affidavit na isinumiti ko sa Senado bilang aking sinumpaang salaysay, then I stand with it. Tama po yun. Hindi na kailangan sabihin, oo o hindi, sapagkat delikado po. Mamaya iba ang binasa nila. Hindi mismo yung salaysay na isinumiti niya sa Senado. Di, masay self-incriminate siya. Kaya sabi niya, I invoke my right against self-incrimination. The right against self-incrimination, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, is a right, a constitutional right. Yan po ay karapatan sa ilalim ng saligang batas na kung saan ang isang tao na pinaghihinalaan ng anumang krimen na kanyang nagawa ay hindi po siya pwedeng paaminin o hindi siya pwedeng paaminin sa isang bagay na pwedeng maglalagay sa kanya sa alanganin na kung saan siya ay pwedeng makasuhan. Yan po ang tinatawag na karapatan against self-incrimination. And it is protected by the Constitution. So tama po lagi ang sinasabi ni Colonel Grijaldo. I stand by what I said under oath in the Senate and I invoke my right against self-incrimination. Legally speaking, that is correct. Wala pong mali doon. Bakit ikinontempt ng Quadcom? Nagpapakita lang po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong Quadcom na ito, katulad ni Barbas, na ang yabang-yabang, sinisermonan pa si Colonel Grijaldo na parang bata. Ang kapal ng mukha ng taong ito, itong Barbas na to. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong ginagawa ng Quadcom sa kanilang mga resource speaker, katulad po kay General Villanueva, kay Colonel Grijaldo. Ito po ay pag-abuso sa kanilang tungkulin. Sinasabi nila na yung kanilang ginagawa ay ayon sa saligang batas sapagkat under Section 21 of Article 6, yung kapangyarihan ng Kongreso na mag-investiga in aid of legislation. Pero yung ginagawa po nila, the way it is, it appears that it is no longer in aid of legislation. It is investigation against a person allegedly to have committed a crime.
which is not within the jurisdiction of Congress. Sapagkat mayroon tayong mga law enforcing agency na binigyan ng kapangyarihan na mag-imbestiga sa isang tao na pinaghinalaan na nakagawa ng krimen. Pero dito po sa Quadcom, ang kanilang kapangyarihan is limited to investigate in aid of legislation. Ano po ibig sabihin yan? Nag-iimbestiga sila, nagtatanong sila. Actually, hindi nag-iimbestiga. Dapat silang magtanong sa kanilang mga resource speaker with due respect upang mabigyan sila ng mga tamang information para makagawa ng batas na mas magandang batas relative to the issue subject of inquiry. Pero hindi po yung imbestigahan mo ang isang tao para hanapan mo ng kasalanan. Mali po ang ginagawa ng Kongreso. Kaya ng Quadcom specifically, kaya nga sinasabi po natin na yung ginagawa nila ay pag-abuso sa kanilang tungkulin na kung saan kanilang pinahihiya, kanilang nilalabag ang karapatan ng mga taong kanilang iniimbitahan upang sana makakuha sila ng mga magagandang impormasyon na makakatulong sa kanila sa paggawa ng batas. So dapat ang tanong nila sa mga resource speakers nila ay bilang eksperto sa ganitong field, kaya ka namin inimbitahan as resource speaker. Ano po ang maitutulong ninyo? What can you advise us upang to improve the law of which you were a part in its implementation? So as part of the implementors, ano po ang pwede mong maidagdag, may papayo sa amin para makagawa kami ng mga magagandang batas, ma-improve natin itong existing law na ito. We can introduce amendments to that law. Pero hindi po yung paraan na ginagawa nila na ang isang tao pinahaya nila, pinagbibintangan nila na may kasalanan. That is not the work of Congress. That is not in accordance with the rights given to them under Section 21 of Article 6 of the 1987 Constitution. Sapagkat nakalagay po doon that the power of Congress to investigate is in aid of legislation. Hindi po para mag-investigate sa isang tao para malaman kung siya nga ay nagkasala o hindi. Yan ay trabaho ng ombudsman, trabaho ng NBI, trabaho ng police. But definitely, it is not the work of Congress. So ito po ang criticize natin. Ang masama po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the way ng kanilang pagtatanong, the way they do it, ay talaga pong very inhuman, very disrespectful, na para bang talagang they are subjecting the resource speaker to without dignity. Yung bang inaalisan nila ng karangalan ang taong kanilang iniimbestigahan. At iyan ay paglabag sa karapatan ng tao sa ilalim ng saligang batas. Diyan po ay they do not observe due process during the investigation. Basta kung ano ang gusto nilang iten, pahiyain ka, sigawan ka, at pag hindi nila nagustuhan ang sagot mo, you will be cited in contempt, ikukulong ka. Yan po ay pag-abuso sa tungkulin ng Congress, particularly ng Quadcom. Kaya dito po tinatawagan natin ang sambayanan na dapat hindi po natin ito pahintulutan. Ito po ang sinasabi natin na